be deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust and Yeah. and stand with, shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. Never. I don't regret supporting him. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao noon. And he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals with me. Wala akong nakitang pretension sa kanya. This is the kind of leader that we wanted. This is the kind of leader that we are looking for. Siya po si Mayor Magalong. Mababa pa lamang po ang kanyang posisyon. Wala pa po siya sa Kongreso. Wala pa po siya sa Senado. Pero nakikita ko na po sa kanya ang isa sa pinaka mabuting karakter, integrity, at syempre leadership na kailangan natin. Ano po ang nais kong sabihin? Sa aming lugar sa probinsya, meron akong tinanong noon. Ang sabi ko sa kanya, sino ba ang sinusuportahan mong mayor sa ating lugar, no, na tumatakbo ngayon? So sabi niya ganun, sinusuportahan ko si Mayor A. Ano ang dahilan, kako? Bakit sinusuportahan mo si Mayor A? Ang sagot po sa akin nung tumatakbong kapitan, dahil kapag ang sinuportahan mo ay ang kalaban ng mayor, surely hindi ka mabibigyan ng pondo, hindi ka magkakaroon ng budget. Nga ang ating barangay. Yan yung kalakaran na nangyayari sa politika. And that is what we don't want sa House of Representatives. Kaya nga po tinawag po at tinagurian po silang House of Representatives. They are the people's representatives to the government. And yet, wala po tayong boses ngayon. Wala pong boses ang sambayanang Pilipino sa House of Representatives sa ngayon. So, yung mga current congressmen natin ngayon are working for their self-benefit, are working para po sa pansarili po nilang kapakanan. They are not the representatives of the people. Kaya yung sinasabi ni Congressman Joel Chua, nais ng mga tao na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte because they are the representatives of the people. Are you agree? Sa video kong ito, mga kaibigan, sabihin po ninyo, sagutin po ninyo, are you agree doon sa sinabi ni Congressman Joel Chua na ang impeachment complaint ay isinampa nila dahil ito po ang gusto ng taong bayan, dahil ito ang gusto ng mga Pilipino. They are just the representatives of the people. Totoo ba yan? So kung totoo po yan, mga kaibigan, I rest my case. Let me just borrow one of the posts coming from the former Associate Justice Antonio Carpio. Basahin ko na lamang. So sabi po dito ni Antonio Carpio, the blind leading the lost, a nation betrayed. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Ibig sabihin po nito, kapag yung mga kongresista, bagamat ayaw nila na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, still, if they signed to the impeachment complaint, ibig sabihin, they are accepting evil. They are accepting the idea. They are accepting the purpose of the House of Representatives
na si Martin Romualdez. Okay? So, kung ako nga ang pamimiliin mga kaibigan, kung ang lahat ng mga kongresista ay tumatakbo sa ngayon, no? I will rather vote for House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Nag-iisa lang si Martin Romualdez kumpara sa mga taong pumirma sa impeachment complaint kahit nalabag sa kanilang kalooban. Simply because yung mga pumirma sa kanilang na ma-impeach itong si Vice President ay isa lamang ang dahilan. Isa lamang ang nakikita ko. Sila po ang uri ng mga leader na kung saan ay wala pong paninindigan. Sila po ay takot mawalan ng pondo. Gaya po ng aking sinabi. No? Para kahit papaano, para magkaroon sila ng budget, para mayroong magamit sila sa mga susunod pang mga halalan. Obviously, they just signed the impeachment complaint. Alam naman natin mga kaibigan, very obvious, Vice President Sara Duterte is a worth for Filipinos. Alam nyo yan sa sarili ninyo. The halls of Congress and the Senate reek of betrayal. This is no longer just a circus. It is a grand hist, a vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. While we break our backs, bleed, and sacrifice for this nation, our so-called leaders are busy looting not just our wealth, but our very dignity. Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 million Filipinos to despair. They are no leaders. Totoo naman, mga kaibigan. They are traitors. Blind to the need of the nation, leading us to a chasm of hopelessness, a ruthless of betrayal. Let us not mince words. This is treason, pagnanakaw mga kaibigan. When Congress butchers billions from education, they didn't adjust a spreadsheet. They tore future from the hands of the Filipino children. They shattered the dreams of the students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotage a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Totoo po mga kaibigan, ang karunungan, kaalaman sa pamamagitan ng pagtungtong sa proper education ang tanging sandata natin upang tayo ay umunlad. Mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share this video. Ang nakikita po ninyo ngayon sa inyong screen ay ang ating pamumudmod, pagbibigay po ng pagkain sa mga kababayan nating kapuspalad. Ayan po mga kaibigan, ako po ay naglilid dyan ng pagpapakain sa isang lugar, somewhere here in Santa Mesa, Manila. So, hindi po lahat ng ating kinikita dito sa ating YouTube channel ay for personal. We also need to help people. No? As you can see, mamimigay po tayo ng pagkain. But don't mind the video first. No? Let us just understand ano po ba ang kahulugan at ang tunay na nais iparating ni dating Associate Justice Antonio Carpio. Article 14 of our Constitution mandates that education receive the highest budgetary priority. Yet these cowards violated the law with impunity. They robbed the classrooms, burned the books, and locked the gates of learning. Our decimal global ranking in mathematics, science, and
reading is no accident. It is a crime. It is murder. The murder of our children's potential. Second, healthcare, the first casualty. Ayan, kung nanonood po kayo ngayon, nalaman na po that PhilHealth is bankrupt. Zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence, it's malice or malice. It's as if Congress has declared war on the poor. How many parents will have to bury their children because they couldn't afford a doctor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been guttered? Totoo mga kaibigan, napakahirap po ang ma-ospital. Lalo na po ngayon na tinanggalan po nila ng budget. Mararanasan at mararamdaman po ninyo yan kung sakaling kayo po ay ma-hospital. Ako po ay nagtatrabaho. And kapag nagpunta po ako sa hospital at inavail ko po ang PhilHealth benefits, no? Ano po ang sinasabi sa akin? Wala pong pera ang PhilHealth. Ipaalam po natin yan sa mga kongresista, sa mga senador. Alam nyo na walang pondo ang PhilHealth. Hindi nyo kasi alam kung paano ang mga ospital, kung paano gamitin ng mga mahihirap ang benepisyong ito. Tapos sasabihin lamang ng Social Services Department ng isang hospital, we are sorry, but there's no fund. Wala pong pondo ang PhilHealth. Ganyan po ang aking naranasan nito lamang nakaraang mga linggo. When I visited the hospital and tinanong po ang serbisyo na mayroon sila. Second is the farce of AKAP. And now the Ayuda sa Kapos ang Kita program comes along. A shameless election bribe dressed as charity. 26 billion stolen from education and healthcare. Disguised as an aid. But in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. They will toss these scraps to the people during election season, while millions of Filipinos starve, bleed, and suffer. Do they think we are blind? Do they think we cannot see this brazen, cynical ploy for what it is? Every peso wasted on AKAP is another peso stolen from the classrooms, from the hospitals, from the roads. It's another dragger in the back of the Filipino people. Mga kaibigan, it's very obvious, no? It's very obvious na wala po tayong matatanggap na pera mula sa AKAP. This is a one-time solution na ginamit nila, no, para makabili ng boto. I'll give you an example about this. Kung kayo po ay na-hospital noon, lumapit po kayo sa Malasakit Center and they can fully paid your bill. Ngayon po, pumunta ako sa AKAP, magwa 1 year na. No, magwa 1 year na po. And yet, pinababalik-balik lamang po ako sa opisina ng DSWD. For what purpose? There's no fund at all. Sasabihin pa sa iyo ng DSWD, this is a one-time help. Di ba? One-time help lamang po ang ibibigay sa inyo. Yung sinasabi nilang 5,000 pesos, madali po yang maubos. Paano po kung minalas-malas ka? No, 2 beses, 3 beses kang nagkasakit at na-hospital. Imagine kung sa Malasakit Center yan, kahit ilang beses kang ma-hospital, kung lumapit ka sa kanila, they will shoulder the cost of the bill, the cost of the hospital bill. Unlike sa AKAP, no, kapag nakakuha ka na, your name is recorded and tagged as fully paid. Yan po ang katotohanan. Ang signature po ay hindi para malaman kung ikaw ay nandoon at humingi ng tulong. Ang signature po ay isang basihan nila para sabihin po nila na ikaw ay fully paid na. So, obviously po yun. That's the last
amount na maaari mong matanggap mula sa DSWD. 'Di ba? Nakakahiya, nakakahiya at nakakatakot dahil ang PhilHealth, guys, bankrupt na. Manood po kayo ng hearing sa Supreme Court. Panoorin po ninyo. Pangalawa, ang education, mga kaibigan. Ako po ay isang PWD. Hindi po ako nakakalakad ever since. Ang tanging naging sandat ako upang marating ko kung ano ang kinalalagyan ko sa kasalukuyan. Magkaroon ng negosyo, magkaroon ng condominium unit, magkaroon ng resort. Yan po ay dahil sa sinikap kong makatapos ng aking pag-aaral. Kung ang nakikita po ninyo ngayon na namimigay po tayo ng pagkain, yan po ay hindi galing sa ayuda. Yan po ay galing sa aking sinasahod dahil nakikita ko na lugmok po ang aming lugar. Lugmok po ang aking mga kababayan. At wala po akong magawa kapag nakikita ko yung mga bata na tumatambay, hindi nag-aaral. Marami po akong mga tauhan in the past. Mga tambay po sa iba't ibang lugar. Montalban, Nueva Ecija, at iba pang lugar. Bakit po sila yung hinahire ko at binibigyan ng trabaho? Dahil wala po silang choice. Tinanong ko kung may balak ba silang mag-aral. Ang sagot po nila ay oo naman. May balak silang mag-aral. But the thing is that wala po silang kakayahan para magbayad ng tuition fees, para bayaran ang matrikula at iba pang mga kailangang bayarin sa paaralan. I even call their parents and ask why. Musmus pa yung mga tauhan ko po in the past. 17 years old na sa tindahan ko na lamang po nag-mature. Sa tindahan ko na lang naging binata, kumbaga. Di ba nakakaawa, mga kaibigan? Nakakaawa na nakakaiyak. Minsan pa nga pinagalitan ko yung magulang ng aking tauhan. Sabi ko, huwag naman kayong ganyan sa inyong anak. No? Hingi ng hingi. Pagkain, pambayad ng kuryente, tubig, baon ng bunso na nasa elementarya pa lamang. Lahat na po hiningi nyo na sa kanya. Pati paglulod sa inyong cellphone. Kuryente, tubig, pati pagkain, lahat na. Parang iniatang na ninyo, inilipat na ninyo ang responsibilidad sa inyong anak. Ano po ang dahilan? Bakit po ganyan? Ganyan po ang sinabi ko sa magulang ng isa sa aking mga tauhan. Dahil naaawa po ako sa aking tauhan na yung edad pong niyang yun, sana siya ay nasa paaralan. Sana siya ay nag-aaral upang after how many years kung siya po ay makapagtapos, higit pa sa mayroon siya ang maaari niyang maabot, maaari niyang mabili. Kaya mga kaibigan, let us help one another. Please subscribe to this video. Please help one another. Subscribe to this video. Alam niyo po, ang nakikita po ninyo ay hindi po peke. Yan po ay katotohanan na tayo po ay nagbibigay ng tulong sa marami nating mga kababayan. Thank you and God bless. Don't forget to like, subscribe, and share this video. God bless.